Mama, pwede bang huwag ka nang sumundo sa akin sa school? Bakit anak? Nahihirapan ka bang hanapin ako? Hindi po, pero nakakahiya kasi. Nakakahiya? Bakit naman? Pinagtatawanan po ako ng mga kaklase ko dahil bulag kayo. Ganun ba anak? Kaya sana, wag na lang po kayo pumunta. Sige anak, kung doon ka magiging masaya. Salamat po, Mama. Kahit hindi mo ako gustong makita anak, ikaw pa rin ang tanging liwanag ng buhay ko. Sa bawat pagpasok ni Clarice sa eskwelahan, dala niya ang isang sikreto na pilit niyang ikinukubli. Hindi dahil siya ay mahirap, hindi dahil siya ay anak sa labas, kundi dahil ang kanyang ina ay bulag. Clarice, sino'y sumundo sa'yo kahapon? Tanong ng kaklase niyang si Erica habang nag-aalmusal sila sa kantin. Ah, tita ko yon. Mabilis na sagot ni Clarice bago umiwas ang tingin. Ang sipag naman ng tita mo. Bulag na pero sinusundo ka pa rin. Nasaan ba ang mama mo? Busy sa trabaho. Hindi niya kayang aminin na ang babaeng may hawak na baston at kakapa-kapa sa paligid ay ang kanyang ina. Nahihiya si Clarice lalo pa at kilala ng mga kaibigan niya ang kanyang ina bilang mayaman at normal na tao. Alam niyang walang masama sa pagiging bulag, pero hindi niya minsan maiwasang ikahiya ang ina, lalo pa at ang ina ng kanyang mga kaibigan ay normal. Ngunit sa mata ni Clarice, si Rosita ay isang paalala ng kahinaan. Mama, pwede bang huwag ka nang sumundo sa akin sa school? Halos pabulong na sinabi yun ni Clarice habang nakatayo sa pintuan ng kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Sa loob, nakaupo sa sahig ang kanyang ina na si Rosita. Maingat nitong hinabi-habi ang isang bayong gamit ang ratan. Mabilis gumalaw ang kanyang mga daliri, parang kabisado na nila ang bawat hibla. Matagal na niya itong ginagawa. Ito ang bumubuhay sa kanilang dalawa. Kada araw, sapat lang ang kinikita niya para may makain sila. Minsan umaabot ng 1,000 ang benta, pero kadalasan 200 piso lang. At kahit hindi siya nakakakita, hindi siya tumitigil. Biglang tumigil ang mga kamay ni Rosita nang marinig ang sinabi ng anak. Bakit anak? Mahinahon niyang tanong. Nahihirapan ka bang hanapin ako sa dami ng estudyante? Umiling si Clarice kahit alam niyang hindi yun makikita ng kanyang ina. Hindi mama, sagit siyang napatingin sa sahig. Kaso, nakakahiya. Para may kung anong bumigat sa hangin sa loob ng bahay. Unti-unting ibinaba ni Rosita ang hawak niyang ratan. Anong nakakahiya anak? Mahina niyang tanong. Napakagat sa labi si Clarice. Tinitignan ka kasi ng mga kaklase ko. Tahimik si Rosita. Pinagtatawanan nila ako. Para may pumutok sa dibdib ng ina, pero pinili niyang manatiling kalmado. Anong sinasabi nila? Maingat niyang tanong. Huminga ng malalim si Clarice. Tinanong nila kung bakit may tungkod ka. Kung bakit hindi ka tumitingin sa kanila. Unti-unting nabasag ang boses niya. Tapos sabi nila, kakaiba raw ang nanay ko. Hindi gumalaw si Rosita. Para bang nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa bayong na kanyang ginagawa. Mama, muli niya sabi. Oo anak? Pwede bang huwag ka nalang pumunta sa school? Tahimik. Napakatahimik. Tanging tunog ng hangin at kaluskos ng ratan ang maririnig sa loob ng bahay. Maglalakad na lang ako pa uwi o sasabay sa kapitbahay. Saglit na yumuko si Rosita.
Hindi iyon nakita ni Clarice dahil kung nakita niya lang sana, makikita niya ang isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit agad itong pinunasan ni Rosita. At na magsalita siya, ngumiti siya. Sige anak, napatingin si Clarice sa kanya. Kung doon ka magiging komportable, hindi na ako pupunta. Muli niya hinawakan ng ratan at ipinagpatuloy ang paghahabi ng bayong. Sabihin mo na lang kung kailan mo ko kailangan. Mahina siyang tumawa. Nandito lang naman ako palagi. Hindi alam ni Clarice kung bakit biglang sumikip ang kanyang dibdib pero pinilit niyang baliwalain iyon. Sa isip niya, mas magiging maayos ang lahat kung hindi siya anak ng isang bulag. Kung katulad lang siya ng ibang bata, kung may normal siyang nanay, hindi siya pagtatawanan, hindi siya tatanungin, hindi siya mahihiya. Hindi niya kailangan yumuko tuwing makikita ng mga kaklase niya ang babaeng may tungkod na araw-araw naghihintay sa gate ng paaralan. Isang gabi, habang nag-aaral si Clarice, napansin niyang tahimik ang buong bahay. Sanay kasi siyang kumakanta sa kanyang ina kapag gumagawa ito ng basket. Tumayo siya at nagtungo sa kwarto nila mag-ina. Nadatnan niya itong hawak ang isang malaking parang notebook. Ano yan, ma? Tanong ni Clarice. Mga dating picture natin, anak. Sagot ng ginang. Gusto ko lang haplos-haplusin habang inaalala ko ang dati mong itsura noong bata ka pa. Ang bilis kasi ng panahon. Dalaga ka na ngayon. Parang noon lang kasi ay sanggol ka na palaging umiiyak sa bisig ko. Hindi naman inborn ang pagiging bulag ng ina ni Clarice. Nabulag lamang ito dahil sa pananakit ng dating nitong asawa. Hindi naman nakasagot kaagad si Clarice, may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang baliwalayin ito. Maaga pa po bukas. Magpahinga ka na po at matutulog na rin ako. Tumango naman ng kanyang ina at itinabi ang album. Bumalik naman si Clarice sa sala at iniligpit ang kanyang gamit. Dumiretso siya sa kwarto na matapos siya. Nakaupo pa rin ang kanyang ina na hindi na lang niya pinansin. Dumiretso siya kaagad sa kanyang pwesto at nahiga. Pumikit si Clarice, ngunit bago pa siya tuluyang makatulog, narinig niya ang munting dasal ng ina. Panginoon, nawa ay palagi niyong gagabayan ng aking anak. Alam ko pong mahirap para sa kanya ang kalagayan ko, kaya naiintindihan ko po siya. Ilayo niyo po sana sa kapahamakan at kasamaan ng aking anak. Nawa po ay maging maganda ang takbo ng buhay niya kapag nakapagtapos siya. Palagi niyo po sanang bubuksan ang kanyang puso para may mabuti siyang pag-unawa. Sa dilim ng kwarto, sa katahimikan ng gabi, tila may tumama sa puso ni Clarice na nagiging sarado para sa kanyang ina. Nakaramdam siya ng guilt pero kanyang ipinagsawalang bahala iyon. Dahil sa walang tigil na pangungutya ng kanyang mga kaklase, unti-unting nagbago si Clarice. Ang dating masayahin at malambing na anak ay tila nagiging ibang tao. Hindi na siya agad umuuwi pagkatapos ng klase. Madalas ay gabi na, kuminsan halos magmamadaling araw na bago siya bumalik sa kanilang maliit na bahay. Napapansin niyo ng kanyang ina na si Rosita. Hindi man siya nakakakita, ramdam na ramdam niya ang pagbabago ng kanyang anak. Isang gabi, bumukas ang pinto ng bahay. Mahinang pumasok si Clarice, pilit na hindi gumagawa ng ingay, pero agad siyang sinalubong ng boses ang kanyang ina. Clarice? Saan ka na naman galing? Napahinto si Clarice. Gabing-gabi ka na naman umuwi, anak. Tahimik siya naglakad papasok. Lumapit si Rosita. Inaabot ang hangin na parang hinahanap ang kanyang anak. Clarice? Bigla siyang napahinto. Naamoy niya yun. Mahinang amoy ng alak. Hindi ito ang unang beses. Pero ngayon, hindi na niya kayang manahimik. Clarice, muli niya sabi, mas mabigat na ang boses. May hindi ka ba pinagtatapat sa akin? Walang sagot. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Huminga ng malalim si Rosita. Ayoko ng ganito ka, anak. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Nagsasabi ka naman noon sa akin, di ba?
Napairap si Clarice. Ma, pagod po ako. Naglakad siya papunta sa kanyang higaan. Bukas na tayo mag-usap, pero biglang tumayo si Rosita. Hindi, Clarice. Napahinto si Clarice. Ngayon tayo mag-uusap. Mas matigas na ang tinig ng ina. Alam kong iiwasan mo lang ako bukas. Dahan-dahan naglakad si Rosita papalapit sa direksyon ng boses ng anak. Ayoko ng ganito ka dahil nasasaktan ako. Napapikit si Clarice. Ilang gabi ka nang umuuwi na halos magmamadaling araw. Umuuwi ka rin ng lasing na hindi mo naman gawain. Huminto si Rosita. Clarice, may problema ka ba? Biglang napataas ang boses si Clarice. Ma, bawal ba akong magsaya? Nagulat si Rosita. Nag-aaral naman ako na mabuti. Huminga ng malalim si Clarice. Kayo wag yun ang pakialaman ang mga kasiyahan ko. Hindi ka ganyan, Clarice. Hindi na napigilan ni Rosita ang sarili. Tumaas ang boses niya. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Napangiti si Clarice pero puno yun ng pait. Talaga? Lumapit siya sa kanyang ina. Paano niyo na lamang hindi ako ganito? Saglit siyang tumigil. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang hindi niya na mababawi. Nakikita niyo ba? Biglang tumahimik ang buong bahay. Parang tumigil ang mundo. Unti-unting napaurong si Rosita. Parang tinamaan ng napakasakit na bagay. Ganyan ka ba dahil bulag ako? Mahina na ang kanyang boses. Kinahihiya mo bang bulag ang nanay mo? Doon lang napatingin si Clarice sa mukha ng kanyang ina at kahit hindi siya nakikita nito, kitang-kita niya ang mga luhan dumadaloy sa pisngi ni Rosita. Parang kinurot ang kanyang dibdib para may bumigat sa kanyang lalamunan pero imbis na magsalita, mabilis siyang tumalikod. Pinilit niyang maging matigas. Matutulog na po ako. Yun lamang ang sinabi niya. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang higaan. Sa likod niya, nanatiling nakatayo si Rosita sa gitna ng madilim na bahay. Hawak ang kanyang tungkod, tahimik at umiiyak. Hindi niya alam kung kailan niya nawala ang batang dating mahigpit na yumayakap sa kanya tuwing gabi. Araw ng mga ina, masaya ang buong paaralan. May mga lobo, dekorasyon at mga banner na nakasabit sa entablado. Halos lahat ng estudyante ay may kasamang nanay. May mga mag-inang magkatabing nakaupo, nagkakwentuhan, nagtatawanan. Pero sa isang sulok, mag-isa lang na nakaupo si Clarice. Hindi niya isinama ang kanyang ina. Nahihiya siya. May mga palaro kasi para sa mag-ina. Takbuhan, sayawan at iba't ibang activity. At alam niya, hindi kakayanin ng kanyang bulag na ina ang mga yon. Ayaw niyang pagtawanan sila ng ibang estudyante. Clarice, wala yung nanay mo? Tanong ng kaklase niyang lalaki habang umuupo sa tabi niya. Napakagat sa labi si Clarice. Busy kasi sa work, sagot niya, pilit na ngumiti. Okay lang naman sa akin kung ako lang mag-isa. Napatingin ng isa pa nilang kaklase. Dapat yung tita mo na lang ang isinama mo, sabi ng kaklase niyang babae. Para nanay mo na rin naman yun, di ba? Siya naman yung palagi sumusundo sa'yo dati, kahit bagyo. Saglit na natahimik si Clarice. May ginagawa rin kasi si tita, sagot niya. Ayaw na niyang humabang usapan, pero kahit anong pilit niya, para may kumakalam sa loob ng kanyang dibdib. Biglang tumahimik ang buong gymnasium na magsimula ang programa. Umakyat sa entablado ang kanilang prinsipal. Tahimik na nakinig ang lahat. Mga minamahal namin estudyante, panimula ng prinsipal. Ngayong araw ng mga ina, nais ko ipaalala sa inyong lahat ang kahalagahan ng inyong mga nanay. Napatingin si Clarice sa paligid. Nakikita niya ang mga kaklase niyang nakasandal sa balikat ng kanilang mga ina. May mga nanay na humahaplos ang buhok ng kanilang mga anak. May mga anak na mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanilang mga nanay.
Biglang nagsalita muli ang prinsipal. Mahalin natin ang ating mga ina. Dahil sila ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Hindi natin dapat sila ikahiya. Kahit pa may pinagdadaanan silang sakit o kapansanan. Para bang tumama ang bawat salita sa puso ni Clarice. Dahil kahit kailan, hindi matatakpan ng anumang kahinaan ng pagiging mabuting nilang ina sa atin. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Clarice. Sulitin natin ang bawat sandali na nasa tabi natin sila. Dahil darating ang araw, saglit na tumigil ang prinsipal. Na wala ng ina na gagabay sa atin. Tahimik ang buong gym, pero sa loob ni Clarice parang may malakas na bumagsak. Unti-unti niya naaalala ang lahat. Ang kanyang ina na araw-araw naghahabi ng bayong kahit masakit na ang mga kamay. Ang kanyang ina na naghihintay sa gate ng paaralan kahit hindi siya nakakakita. Ang kanyang ina na tahimik na umiiyak na sabihin niyang nakakahiya ito. Biglang bumaha ang luha sa kanyang mga mata. Again, Happy Mother's Day sa ating lahat. Biglang tumayo si Clarice. Hindi na niya tinapos ang programa. Tumakbo siya palabas ng gym. Clarice, saan ka pupunta? Sigaw ng kaklase niya, pero hindi na siya lumingon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng paaralan, diretso sa kalsada, humihingal, umiiyak, hanggang sa makarating siya sa lugar kung saan madalas nakapwesto ang kanyang ina. At doon, nakita niya si Rosita, nakatayo sa gilid ng kalsada, may hawak na tungkod. Sa tabi niya ay may ilang bayong na kanyang ginawa. Mahina niyang tinatawag ang mga dumaraan. Bili na po kayo ng bayong. Matibay po ito. Gawa sa ratan. Halatang pagod na ang kanyang ina. Bahagya pa itong nakayuko pero patuloy pa rin sa pagtitinda. Doon tuluyang napaiyak si Clarice. Nabuhay sa kanyang isip ang mga alaala. Mga panahong magkahawak sila ng kamay habang naglalakad. Mga gabing magkayakap silang natutulog, mga araw na sinasabihan siya ng kanyang ina ng mahal na mahal kita anak. Mga alaalang unti-unti niyang nakalimutan dahil mas pinakinggan niya ang opinyon ng ibang tao. Mama, mahina niyang tawag. Napalingon si Rosita sa direksyon ng boses. Oh, Clarice, ngumiti ito. Tapos na ang klase niyo? Nandito ka agad? Nag-aalala ang tono ng kanyang ina. Bakit nandito ka? May nangyari ba? Nagkulang ba yung naibigay kong baon sa'yo? Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang niyakap ni Clarice. Mahigpit? Napakahigpit. Napahinto si Rosita. Unti-unting itinaas ang kanya mga kamay. At niyakap din ang anak. Sa wakas, muling naramdaman ni Rosita ang yakap ng anak na matagal niyang hinihintay, ang yakap ng batang pinalaki niya sa kabila ng lahat ng hirap. Humahagulhol si Clarice. I'm sorry, Mama. I'm so sorry. Mahigpit siyang hinaplos si Rosita sa likod. Tahimik itong ngumiti kahit may luha sa kanyang mga mata. Palagi kitang iintindihin, anak. Mahina niya sabi. At palagi kitang mamahalin. Unti-unti ngang bumabawi si Clarice sa kanyang ina. Ipinararamdam niya rito na talagang bumabawi siya sa mga pagkukulang at pagiging masamang anak niya. Clarice, sama ka sa amin. May gimmick kami mamaya. Tanong ng barkadang lalaki ng dalaga. Umiling si Clarice. Hindi na ako gumigimik ngayon. Tutulungan ko pa kasi si Mama na gumawa ng basket para maibenta namin. Gagawa ng basket? Hindi pa tita mo yung gumagawa at nagbebenta ng basket? Tanong naman ng barkada niyang babae. Umiling si Clarice at ngumiti na matamis. Siya talaga yung mama ko. Marami akong pagkukulang sa kanya kaya gusto kong bumawi. Sige, mauna na ako. Mabilis na umuwi ng bahay si Clarice. Natagpuan niya kaagad ang inang gumagawa ng basket. Mama, ako muna dyan. Nagdala ko ng merienda, kaya kumain ka na po. Masiglang sambit niya. Oh, napaaga yatang uwi mo. Hindi ka muna makikipagsaya sa mga kaibigan mo?
Maaga pa naman kaya okay lang sa akin. Umiling si Clarice bago yakapin ng ina. Mas gusto ko pong bumawi sa inyo, Mama. Mas gusto ko po kayong makasama ngayon. Mas gusto ko pong bumawi sa inyo ngayon. Clarice, hindi mo naman kailangan bumawi. Ang mahalaga sa akin ay natuto ka sa pagkakamali mo, kaya hindi mo kailangan bumawi. Mahal na mahal kita, Mama. Mahal na mahal din kita, Clarice. Palagi kang mahal ni Mama at hindi magbabago yon. Sa isang iglap, naging tampulan ng tukso si Clarice sa kanilang paaralan matapos niyang yakapin ng kanyang ina sa harap ng kalsada noong araw na mag-ina, kumalat ang balita sa buong eskwelahan. Alam na ng lahat, ang bulag na babaeng araw-araw na nagtitinda ng bayong sa kanto ay ang ina ni Clarice. At tulad ng inaasahan, hindi lahat ay nakaintindi. Habang naglalakad si Clarice sa koridor ng paaralan isang araw, narinig niya ang bulungan ng ilang kaklase. Siya yun, yung anak ng bulag na nagtitinda ng basket. Napahinto si Clarice. Narinig pa niya ang isa pang boses. Pagbilhan niya ng basket galing sa bulag ang nanay. Tumawa ang ilang estudyante. May isang lalaki pang lumapit sa kanya na may mapanuyang ngiti. O Clarice, sabi nito. Kapag ba brown out sa inyo? Napangisi ito bago ituloy ang pangaasar. Nadidiliman pa rin ba ang nanay mo? Biglang nagtawanan ang mga nakapaligid. May isa pang babae na sumingit sa usapan. Siguro hindi niya rin alam kung pangit o maganda ka ngayon, no? Mas lalong lumakas ang tawanan. Ramdam ni Clarice ang pag-init ng kanyang mga mata. Parang gusto niyang umiyak. Parang gusto niyang tumakbo palayo. Pero naalala niya ang kanyang ina. Ang ina niyang walang sawang nagtrabaho para sa kanya. Ang ina niyang kahit hindi nakakakita, ay nakikita ang bawat pangarap niya. Dahan-dahan siyang humarap sa mga nangaasar. Matapang na matapang ang kanyang mga mata. Ano naman kung bulaga nanay ko? Matigas yung sabi. Unti-unting natahimik ang mga estudyante. Mahal naman niya ako. Isa pa, masipag siya. Hindi siya kailanman nagkulang na atensyon sa akin. Napaurong ang isang lalaki, pero hindi pa rin siya tumigil. At saka, bago kayo mang-asar, lumapit pa siya sa kanila. Siguraduhin niyo munang matataas ang grades niyo. Napatingin ang ilan sa isa't isa. Kapal niyo ni mang-asar, no? Bigla siyang napangiti, pero puno yun ng tapang. Kayo nga, mga walang nanay na nagmamahal sa inyo. Napanganga ang mga estudyante, hindi nila inaasahang lalaban si Clarice. Matagal silang tumahimik, pagkatapos ay umirap si Clarice. Inilagay niya ang kanyang bag sa balikat at padabog na naglakad palayo. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi na siya umiiyak, hindi na siya nahihiya. Sa unang pagkakataon, ipinagmamalaki na niya ang kanyang ina. Sa kanyang isip, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi na siya muling magpapadala sa opinyon ng ibang tao. Hindi na siya muling mahihiya sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Sa halip, gagamitin niya ang lahat ng pangungutya na naririnig niya bilang inspirasyon. Mag-aaral siya na mabuti, magiging matagumpay siya. At isang araw, ipapakita niya sa lahat na ang kapansanan ng kanyang ina ay hindi kailanman naging hadlang. Dahil ang babaeng iyon, ang bulag na natitinda ng bayong sa kanto, ay ang pinakamatapang na taong nakilala niya, ang kanyang ina. Kahit nga mahirap para kay Clarice, nagawa pa rin naman niyang isurvive ang pag-aaral niya. Nahirapan siya ng husto pagkatungtong niya sa kolehiyo. Pero hindi naman siya sumuko, lalo pa't nakikita niya ang inang ginagawa talaga ang lahat para mapagtapos siya. At pagkatapos nga ng ilang taong pag-iyak, pagtitiis at paghihirap ni Clarice ay natapos niya ang kurso na pagiging nurse. Nagkaroon siya ng maraming awards at naging isa siya sa mga summa cum laude ng kanilang paaralan. Ang ganda-ganda mo naman, Mama. Bagay na bagay pa sa iyo ang dress sa binili ko. Nakangiting sabi niya sa ina. Binilhan niya talaga ng dress ang ina gamit ang sahod niya sa pagiging working student. Ikaw ang gagraduate, pero ako pa ang may regalo.
Maraming salamat, anak ko. Umpisa pa lang po yan ang pagbawi ko sa inyo, Mama. Hayaan niyo po, magpapatayo ako ng mansyon kapag may trabaho na ako. Hindi mo naman ako kailangang unahin, Clarice. Unahin mo ang sarili mo. Ikaw ang unahin ko, Mama. Inuna mo po ako noong mga panahong binabaliwala kita, kaya gusto kong ganoon din ang gawin sa inyo. Ikaw po ang buhay ko ngayon, kaya gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngumiti lang ang kanyang ina at yumakap sa kanya. Ilang sandali nga ay nagsimula na ang graduation. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Clarice dahil worth it lahat ng paghihirap ng kanyang ina. Nang tawagin nga ang kanyang pangalan ay umakyat siya sa stage kasama ang ina. Lahat ng medalyang kanyang natanggap ay isinuot niya sa leeg ng ina. I love you, Mama. Emosyonal niya sambit bago ito yakapin. Mahal din kita, anak. Sobrang proud na proud ako dahil pinaglaban kita sa lahat. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin ng Panginoon. Ikaw rin po ang pinakamagandang regalo sa akin. Mahal na mahal po kita. Lumipas sa maraming taon, ang batang minsang pinagtawanan sa paaralan ay unti-unting nagtatagumpay sa buhay. Nagtapos si Clarice ang nursing na may mataas na karangalan. Hindi siya tumigil doon, mas lalo pa siyang nagsimikap. Nag-aral siya mabuti, nagpuyat, nagtiis, at sa huli, natupad din ang isa pa niyang pangarap. Naging ganap na doktor si Clarice. Unti-unti siyang nakikilala sa ospital kung saan siya nagkatrabaho. Hindi lamang dahil sa kanyang talino, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Kilalang kilala siya ng mga pasyente bilang doktor na hindi lang naggagamot ng sakit, kundi tunay na nagmamalasakit. May mga pagkakataong kahit lampas na sa oras ang kanyang duty, ay nananatili pa rin siya sa ospital para tiyakin na maayos ang kalagayan ng kanyang mga pasyente. Doktora, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na gumaling ang anak ko. Sabi ng isang ina habang umiiyak. Ngumiti lamang si Clarice. Dahil sa tuwing tumutulong siya sa ibang tao, may isang taong palagi niyang naaalala. Ang kanyang ina. Ang babaeng kahit hindi nakakakita ay malinaw na nakita ang pangarap ng kanyang anak. Sa maliit nilang bahay, nakaupo pa rin si Rosita sa kanyang upuan. Hawak ang kanyang tungkod, nakangiti habang nakikinig sa balita tungkol sa kanyang anak. Kahit hindi niya ito nakikita, ramdam na ramdam niya kung gaano kalaki ang narating ni Clarice. Anak ko yan, mahina niya sabi habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Doktora na ang anak ko. Hindi nagtagal, naging inspirasyon ang kanilang kwento. May isang pahayagan ang nagsulat tungkol sa buhay ni Clarice, kung paano ang isang batang misang kinahiya ang kanyang bulag ni ina ay naging isang matagumpay at mabuting doktor. Marami ang naantig sa kanilang kwento, maraming tao ang napaiyak, at dahil doon, nabansagan si Clarice bilang ang matagumpay na anak ng isang bulag. Ngunit para kay Clarice, hindi iyon ang pinakamahalagang titulo sa kanyang buhay. Dahil para sa kanya, ang pinakamahalagang titulo ay ang pagiging anak ni Rosita, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat. Ang babaeng kahit walang nakikita ay nagbigay liwanag sa kanyang buhay. At hanggang ngayon, kahit gaano nakalaki ang kanyang tagumpay, hindi kailanman nakalimot si Clarice. Sa tuwing uuwi siya sa bahay, mahigpit niyang niyayakap ang kanyang ina, at sa tuwing maririnig niya itong tumatawa, alam niyang lahat ng paghihirap niya ay may dahilan. Dahil sa huli, naunawaan niya ang isang mahalagang bagay. Ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi kailanman dahilan para ikahiya ang isang tao. Hindi rin ito hadlang para hindi matupad ang mga pangarap. Sa halip, dapat pa nga natin silang suportahan. Dahil kung tutuusin, tayo mga kompleto ang katawan ang dapat maging lakas sa mga bahagi na kulang sa kanila. At minsan ang mga taong inaakala nating mahina, sila pa pala ang tunay na pinakamalakas, tulad ng isang bulag ni ina na nagpalaki ng isang doktor. Hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito.